Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa lingkong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magparaya at manalig sa pagliligtas ng Diyos sa Panginoong Kristo. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 6, talata 38 hanggang 42. Ito po ang mensahe. Narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsaktan kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig, ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindihan ang nanghihiram sa iyo. Papatuloy po natin sa 2 Timoteo Kabanata 2, talatang 3. Ito po ang mensahe. Magpakasakit ka tulad ng isang kawan ni Kristo Jesus. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 6, talata 14 at hanggang 17. Ito po ang mensahe. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pagkapagkasundo sa Diyos. Taglay ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa taga-Kolosas Kabanata 3, talata 12 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin, magpaumanhinan kayo, at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ating mong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, gayon din ang Banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo, at Banal na Santa Maria. Ngayon naman po, ibaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na magparaya at manalig ng pagliligtas ng Diyos at Panginoong Heso Kristo. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yan, na tayo ay magparaya, na tayo ay matutong maging matatag tayo sa pagharap ng mga kasamaan, na magparaya tayo kung mayroong nakagagawa ng hindi mabuti. Yan. Halimbawa, yung sinasabi na wag nating labanan yung mga masamang tao, tayo ay magparaya na sila ay mabigyan ng pagkakataon na mapagbago. Yan. Tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay bigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng mga bagay. Yan. Kaya isabuhay natin ng lubos yung mabuting balita, at tayo ay manampalataya ng lubos sa Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo, upang tayo ay protektahan ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng uri ng kasamaan na makapiperwisyo sa atin, mga pipinsala sa atin. Yan. Tayo ay magpasensya,
magbigay tayo ng sakripisyo na papasensya at ito ay para sa atin din dahil kung ayaw ng Diyos na laban natin yung samanta sapagkat kung lalabanan mo sila magkakasala ka na kayo maglabanan. Maging sa legal ay maaari ka rin magkasala kung kayo ay kung makikipag-away ka, parehas kayong mapaparusahan o makakasuhan or else ay ikaw ay magparaya, iwasan mo sila. Yan. At higit sa lahat sila ay pangaralan mo. Yung mga tao na nagkakamali ay pangaralan mo sila na sila ay magbago. Sila ay sumunod sa mabuting balita at pairalin mo yung mabuti. Huwag mo labanan yung sa pairalin yung mabuti, sundin mo yung Panginoon Diyos. Ikaw ay umasa ng kaligtasan sa proteksyon naman ng Panginoon Diyos sa pagpapairal ng mabuting balita. Puprotektahan ka ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo mula sa iyong pagpapairal ng mabuting balita. Kaya kung meron masamang tao na sa paligid mo, lalo na ikaw yung biktima, pamilya mo, so magparaya ka at pangaralan mo sila upang hindi tayo mabigat. Hindi sa lahat ay syempre tayo ay manampalataya hindi tayo nila mabiktima ng lubos, kagaya ng pagpatay, mabibigat ng mga krimen, mga heinous crime yan, para tayo ay maiadya diyan sa mga nagkakamali. Kaya tayo dapat ay manampalataya para hindi tayo yung tahanan natin o tayo ay hindi nalalapitan ng mga peligro. Yan. At kung even though kung meron man nakagawa, tayo ay magparaya. Bagamat sa isang banda ay meron din tayong pamahalaan na siya namang nagtutuwid. Aside from papangaralan natin bilang mga pangkaraniwang mga tao, yung mabuting balita ay igabay natin sa kapwa-tao natin para magbago. Meron naman tayong pamahalaan na ginawa ang Diyos in force kung talagang siya ay magagawa ng masama at hindi mo mapangaralan yung pamahalaan na magtutuwid doon sa mga ganong klase ng mga tao para sila ay magbago. Yan. Yun sa proseso ng ating pamahalaan. Yan. At kaya tayo, yung bawat isa, tayo ay magabayan ng ating banal na Panginoon. So upang tayo maligtas doon sa mga sarili nating pagkakasala at yung mabibiktima natin. Kaya tayo dapat ay manampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo para hindi ka nagkakasala, maligtas ka yung kaluluwa mo at ikaw ay makapamuhay ng maayos. Hindi ka mapahamak sa paggawa mo ng hindi mabuti. Kasi kapag ikaw ay gagawa ng masama, lalo na ikaw ay magugumon, pwede kang mapahamak sa pamahalaan, sa kapwa-tao mo rin, na kagaya mo rin, na halimbawa kayo ay parehas na gumagawa ng masama. Pag gumawa ka ng masama ring tao na gagawa ng hindi mabuti sa iyo. Ngayon, ang gabay ng alban ng Panginoon sa atin, kung may masamang tao, hindi tayo makipaggantihan sa kanila. So, iwasan natin sila, pangaralan natin sila, kagaya ng ating mga nakarampang mga gabay na Panginoon Diyos dyan, yung pagpaparaya, at tayo ay manampalataya upang tayo ay iadya sa mga kasama. Kaya yung tayo manalangin, manampalataya, kaya yung ama namin na panalangin, palagi natin dadasalin yun. Sapagkat andun na rin yung lahat ng mga kahilingan natin sa Panginoon Diyos. At kung saan nandun yung pag-aadya sa atin sa masama. So pag dinadasal mo yung pinaadya ka sa masama, pinapatawad ka sa pagkakasala mo. Kasi tayo ay pinakikinggan ng Diyos kapag tayo ay walang pagkakasala o sumusunod tayo sa Kanya. Kaya tayo ay humihingi ng kapatawaran kapag tayo ay nagdarasal upang sa gayon ay pakinggan tayo ng ating mga kung tayo nagkakamali. At every time naman ay kung nakikita naman Diyos na nagsisikap ka, pero kung nagkakamali ka, ay humihingi ka ng kapatawaran. Kaya tayo ay yan, kagaya rito, ilan mga sinabi yung ating nabanggit na mensahe ng Panginoon Diyos. Tayong lahat, kung kayo mayroong hinanakita, magpatawaran na kayo, yung mga ganon, huwag kayo magigantihan. Meron kayo na sa kapwa, magpatawad ka, kayo ay yung ugali mo, ganito yung ugali na minumol sa atin naman ng Panginoon. Ilan lang ito, na maging mahabagin ka dun sa kapwa-tao mo, sa maganda yung kalooban mo, so maging mapagpakumbaba ka, mabait, matiisin, mga ganun. So sa kung ganyan yung tayo ay nag-ibigan bilang patutunay ng mga kapatid, kung ganyan yung iyong mold ng kaisipan mo, so hindi ka basta magpag-away o gagawa ng masama sa kapwa-tao mo.
or magre-retaliate ka ng hindi mabuti para mag-away kayo, magpatayan kayo. So may iwasan yun kung hindi mo lalabanan yung masama. Instead, pagbaguhin mo. Ngayon, kung hindi mo siya makausap muna ng matino, iwasan mo muna siya. At sa mga araw, saka mo siya kausapin. Ngayon, kung talagang ang gumagawa na sa iyo ay halimbawa kaya-kaiba niya yung gobyerno at talagang tayo umasa sa Panginoon Diyos para tayo ay tulungan niya upang maniging yung mabuti. Ngayon ay kung kailangan na kung ikaw ay hindi mo na maiiwasan na ikaw ay saktan, so wag kang hanggat maiwasan mo na masaktan ka. Ngayon kung ikaw nga ay kagaya sa labi ng Panginoon Kristo, pabayaan mo siyang gumawa naman kung hanggat hindi na mabawal sumangga. Kaya lang ay huwag kang lalaban para ikaw ay hindi niya halimbawa pananakit ang gagawin sa iyo or tumakbo ka na lang siguro para maiwasan mo. Siguro mga ganung bagay at meron mga pamahalaan para mag-awat sa kanya at para magpatigil. Kung hindi mo na siya maawat. Kasi usually kapag ginagawa ka ng masama, awatin mo siya, pagbaguhin mo. Tigilan mo ganyan. Na kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa Kristo sa lahat na tayo ay ginagabay na magbago, ganun yung gagabay mo sa mga masama. Even though hanapin mo pa, hindi yung ikaw pupunta naman sa para gawa ka ng masama. Pwede hanapin mo pa sila para pagbaguhin mo. Mga ganun mga bagay o pangaralan mo. Diba, gaya ng ginagawa natin ngayon na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang ang makagabay ng mabuting pamumuhay, mahikayat na magbago yung mga nagkakamali at manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng mabuting layunin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo magkaroon ng isang mabuting komunidad, pamayanan, pamumuhay at magkaroon tayo ng kaligtasan sa siyempre. So ngayon ay yan ay ating gabay para yan ating pagbabahagi. So sana tayong lahat ay maging hindi man tayo nakapagbabagi sa pamamagitan ng kagaya ng ginagawa natin. Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, tayo naman ay may dala-dala natin ng Panginoon Diyos sa ating pakipag-usap, pakipagkapwa, at pang-araw-araw natin ginagawa, hindi tayo gagawa ng masama. So, iwasan natin yung may mabiktima at ikaw ay mapariwara. So, yan. So, gano'n lang kasimple yun. Kaya tayo ay tayo ay palaging protektahan ng Panginoon sa Kristo kung tayo ay kung sasabuhay palagi natin yung mabuting balita. At tayo ay matuto na tayo ay magpasensya or halimbawa nakakakita ka ng ginagawa ng mabuti ay matuto ka magpasensya or magmangaral ka na maayos. Yan. Para ganoon. Para hindi mapakikya na manguang isang bagay na may nakita kang gumagawa ng masama sa isang tao, pangaralan mo na maayos. Hindi ka maawain mo or pag-aala Superman ka doon sa isang tao, hindi mo dapat gagawin yon para ikaw ay para mapagbago mo yung isang tao. Mga ganun mga bagay. Siguro unless kung kaya mo, may pinapatay na tao, kung kaya mo siya maawat, gawin mo. Mali yun eh. Ngayon, or sumawag ka ng pulis para mas safe yun. Mga ganun mga bagay at magagawa mo. So yun at sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Lives Promotion sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at at kayo ay patuloy na makinig ng mabuting balita at ito'y patuloy niyong isabuhay yan. Sapagkat itong mabuting balita o ang Panginoon sa Kristo ang susi upang makapagligtas tayo o ang daan upang makapagligtas tayo upang maligtas tayo sa ang ating mga kaluluwa at maligtas tayo sa pang-araw-araw nating bumuhay at makaisa tayo sa buhay ng pananampalataya. At muli sana tayo ay patuloy na gabayan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu sa gayon din ng banal na Santa Maria. Mula sa banal na Santa Maria nagabayan tayo ng kaliwanagan ng kanyang pagmimilagro sa aparisyon ng banal na Santa Maria at iba't ibang gabay ng Panginoon Diyos mula sa paggabay ng kanyang kaliwanagan ng Panginoon Diyos sa atin at maliwanagan na lahat sa ating pagbabahagi at kayo ay may kaya natin sa pagtalima ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos at pananampalataya sa Kanya.
Doon sa CBCP, doon sa Interfaith Unity, patuloy na maliwanagan yung bawat mga relihiyon. Magkaisa tayo doon sa Interfaith Unity at tayo ay mag-unawa ng ating mga relihiyon. Para maiwasan natin yung mga hidwaan, sigalutan, hindi natin pagkakaunawaan. Kagaya na nangyayari sa iba't ibang mga bansa na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan yung mga relihiyon. Nauwi sa sigalutan, yung iba ay nauwi na sa digmaan o karahasan. Kaya 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 mag-unawaan sa Interfaith Unity, sa gayon ay nauunawaan natin yung ating mga pinaniniwalaan at hindi tayo nagkakaroon ng mga sigalutan niya. At bakos nakagagabay sa buong mundo ng kapayapaan, ng pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamahalan at yan, mga bagay na yun. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, kayo patuloy na maliwanagan ni Bandara Santa Maria, patuloy niyo pagbuklurin yung sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo at Manang Espiritu Santo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo patuloy ng palataya ng paggabay ng Bandara Santa Maria, gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo na ang Banal Espiritu Santo at Banal Santa Maria, na gabayan tayo ng kaliwanagan, maliwanagan kayo, iba't ibang mga himala at pagmimilagro, lalong-lalo na sa mga lalo na sa paggabay natin sa kapamalaan bilang paglilingkod natin upang makagabay sa pamalaan ng mabuting balita ang Panginoon Diyos ay tayo ay gabayan niya at samahan niya ng kanyang kaliwanagan at ng kanyang kapangyarihan pagmimilagro sa paggabay natin sa lahat at partikular sa pamahalaan. At sila ay maliwanag at kanimahin ng mabuting balita at manampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Bukod ng lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo at mabuting balita. Yan. At doon naman sa mga pamahalaan, maliwanagan kayo at kayo ay mamahala ng mabuti. Matuwid, tugunin niyo yung karapatang pantao, patas ng justisya. Sa kayo makakinabang ng inyong mga mamayan at sila ay makapananampalataya ng magaan sa ating banal na Panginoon at protektado ng pamahalaan ang iba't ibang mga ang kanilang mga pananampalataya mula sa kanilang mga karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nagamayan na naman kayo ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual pagdating ng dakdak panahon at pang-araw-araw. God bless you all.